kapatid ka Ni Wanda Teo. ni Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng BITAG, magkakapatid kayo. Napakinggan nyo yung kaninang definition ko, di ba? So, pasok na pasok sa BITAG. Kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder. Then puro plunder lang, bukang bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo eh. Pasakan ko ng tae yan eh. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? While addressing the chair, to use the term Mr. Chair or as appropriate, because the word BOSSING I heard is definitely not part of the language we use in these hearings. Risa Ontiveros, ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Ulol! Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yung buang ka. Ngayon, pupunta tayo kay Mr. Erwin Tulfo. Ngayon, kanina kasi yung paghuhugas ng kamay maliwanag na parang hindi kasangkot dito, no? Pero kapatid ka Ni Wanda Teo. ni Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng BITAG, magkakapatid kayo. So, nabasa nyo naman, napakinggan nyo yung kaninang definition ko, di ba? So, pasok na pasok sa BITAG. Ngayon, magkano yung talent fee mo doon sa show na yan? Ano gusto, pag ko masagutin, Sen? Go ahead, please. Alright. Una ho sa lahat, yung issue, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Ngayon, it's not for you to decide, it's the court to decide, sir. Alright. Doon naman ho sa... Excuse me, with all due respect to our resource persons, we would appreciate it very much, and this is a request, that you address the chair, do not address the personality. I will honor your honor, Mr. And Chair. at the same time, I would also admonish everyone here, including Senator Trillanes, that nothing has been concluded here. But that is the style of questioning of Senator Trillanes. I understand, Mr. Chair. Thank you. All right, Yes, Senator Ontiveros. Here. Thank you, Mr. Chair. I appreciate the intervention of the chair, and may I also request the chair further to remind our good resource persons while addressing the chair to use the term Mr. Chair or as appropriate, because the word BOSSING I heard is definitely not part of the language we use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. The point is well taken. Doesn't take any offense, although it would be appreciated if the formality of the Senate is respected. Mr. Tulfo. Mr. Erwin Tulfo, thank you. And for all the resource persons, thank you. I appreciate that, Senator, ma'am, for informing me. At least, probably a year or two from now, I would know that. Anyway, sir, Mr. Chair, yung sinasabi ni Senator Trillanes na kasama sa plunder dahil dahil empleyado ako. Talent ho ako, Mr. Chair. Alright. Ang talent po kasi, papaliwanag ko lang ho sa inyo, Mr. Chair, na hindi po regular yan. Alright. Wala ho mga benepisyo. Kumbaga sa kuwan ay casual ho. Anytime pwedeng sibakin. Alright. Just like any other companies. Para lang kung karpintero yan sa isang construction company, pag gustong palayasin ng kumpanya, pwede. Okay. Ganito rin yung Mr. Chair sa mga security guard. So ibig ang punto ko, Mr. Chair, ano naman ho, kinalaman ko dyan sa sinasabing pondo na ng DOT. Besides, Mr. Chair, nung dumating ako sa programa na yan, nag-umpisa na yung advertisement na yan. Alright, nung pumasok ako. At saka nga pala, Mr. Chair, hindi lang po kami dalawang anchor dyan. Kung makikita nyo sa TV screens, tatlo po kami anchor dyan. Pinagdidikdikan lang ho ng ilang media, pinipilit
na kami lang magkapatid na isa ako sa may-ari. Hindi po ako may-ari. Lilinawin ko lamang ho sa lahat, lalo na sa ilang mga media ho dyan na very critical ho sa amin. Hindi po ako producer, co-producer, official, or whatever ng Bitag Multimedia Unlimited Incorporated na producer ng Kilos Pronto. Ako po ay talent lang ng Kilos Pronto. Nevertheless, sir, abay, kung tinatanong ho ninyo kung magkano yung sweldo ho, nasa 150,000 ho, sir. Yun po, yung usually, pag nasa TV po, yan po yung usual na sweldo po ng mga anchors, sir. So, dyan yan sa Kilos Pronto? Opo. Okay. So, maliwanag na nag-benefit ka dito sa transaction na ito. And ang sinasabi ko nga kanina, while si Mr. Alex Santos is also an anchor, pero hindi siya kapatid. But in the crime of plunder, as I recited earlier, in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity. Anyway, yan naman yung kasong ikakaharap nyo eh. Di ba? So, sa akin, kung mag-akusa kayo, ganun-ganun na rin lang, edi magkadibdib naman kayo na wag yung parang ay, hindi dito pa lang, di ba? No, Mr. Chair. Hindi ho, harapin ho natin yan. O yun ang maganda. Hindi naman diba? kami umatras. At saka, hindi ho kasi kami mahilig gumawa-gawa ng mga kwento, Mr. Chair. Ay, nako. Alam nyo, mahirap po yung gumagawa-gawa ng kwento. Alam nyo dun sa radio program ninyo, Mr. Chair, di ba? Alam nyo dun sa radio program ninyo. Again, I admonish everyone here. It is the desire of the chair, and it is within the rules for the chair to admonish anyone, address the chair, and I would appreciate it if you call me Mr. Chairman, because I'm not made of wood, as you know. All right, Mr. Chairman, I'm sorry. At the same time, I just want to reiterate the fact that I was also a talent, and I got paid on the basis of walang SSS, walang that's my business. Yes, ma'am. In Channel 5, and that's how I come to know Mr. Irwin Tulfo. And in fairness to Mr. Tulfo, and this is not a defense, we do our homework here. We did check on whether there is any connection in the corporation other than being a talent of the show in the corporation. So, however, the distinguished senator is correct that you are the brother, and that is something that you cannot change. I do not deny, Mr. Chairman, that I am the brother, younger brother. Like I said, you cannot change it. So Yes, let's Mr. go to Chairman. another topic. Yes, Mr. Thank you. Chairman. I submit to the wisdom of the chairman. Itatanong ko lang, Mr. Chairman, dahil apparently dito sa resolutions, ang nakapag-uusapan lang ay yung ad placements. But the COA also flagged other transactions during the time of Secretary Teo, particularly yung buhay karinderya, and the duty-free purchases, just to establish a pattern. So kasama to, Mr. Chairman. Okay, can I ask the COA in relation to the other flag transactions by the DOT? Pwede nyo bang isa-isahin po? Tinanong po ako ni Senator Gordon kung gusto ko bang pumunta. Sabi ko, yes sir, pupunta ho ako para linawin ko itong mga issue dahil ayaw po talagang tantanan ng mga demonyo at mga balasubas at mga Judas, Hestas, Barabas. Pilit na talagang pinipilit na isama ako dyan sa kontrobersiya na yan, yung advertisement ng Department of Tourism na 60 million sa PTV4. Pinipilit ako dahil kasama ko raw si Tolben sa programa, entonces kasabwat na rin ako. Ang hindi alam ng mga bugok, lalo na yung nagmamagaling-magaling kahapon doon sa Senado. Mamaya ka sa akin, mamaya ka ha. Dalawa ito babae at lalaki. Akala ko, alam mo ba na dati akala ko pag mga senador matatalino, may mga bobo rin palang vote. Correct ka dyan. May mga bobo rin pala, mga utang ina. Oo. Utang, sabi ko. May mga bobo rin pala. Na, Diyos ko po, kahapon nandoon.
nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, bayan, kailangan ho nating magpaliwanag. Ano po? Ha? Hindi porket kasama ako sa programa, ha? Kagaya itong katabi ko to si engineer, hindi ibig sabihin katabi ko dito ngayon, ha? Ay producer na ng programang ito, ha? Ay boss na ng Tutok Erwin Tulfo. Hindi ho ganun. Porket kasama, dahil magkapatid, sinasabi, may kinalaman daw ako doon, makailang beses ko nang sinabi, hoy, talent lang ako. Kung hindi nyo naiintindihan kung ano ang talent po ay kaswal. Kaswal po na empleyado ng isang telebisyon o radyo. Talent. Pag wala kang pasok, wala kang sweldo. Ganun ho ang kaswal. Hindi po regular. Hindi rin po ako opisyal. Kaya wala po akong decision making. Hindi ako makapagdesisyon. Wala akong karapatan. Kung ano man ang mga transaksyon ng kumpanya na yon, ng Bitag Unlimited, na siyang producer ng Kilos Pronto, wala ho akong pakialam. Kasama na po nung isa pang anchor na si Alex Santos, kasama po ng mga direktor, cameraman, producer, writer, ganun ho. Ayaw talaga magpaawat ng demonyo. Talagang pinipilit, mamaya kayo sa akin, ha? Ang problema, tira kayo ng tira, diretsuhin ko na, tira ka ng tira, Senador Trillanes, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros, makinig kayong dalawa, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo, eh. Ang tatapang ninyo porket nasa teritoryo ninyo ako, pumunta ako, pinakita ko na may yag balls ako, wala akong inaatrasan. Hindi kami umaatras kahit sa teritoryo mo pa. Imbitahan mo ako sa bahay mo, Trillanes, pupunta ako eh. Imbitahan mo ako sa bahay mo, sa lungga mo, Ontiveros, pupunta ako eh. Diyos ko po naman. Ngayon, kayo naman ang imbitahan ko sa programa ko dahil inimbitahan nyo ako, pumunta ako. It's just fair na kayo, sagutin nyo itong sa programang ito. Ay, Salome, ibigay mo yung telephone number nga sa ere para matawagan ako ni Trillanes at ni Ontiveros. Ako naman ang ki-question sa inyo, okay? Question nyo ako, pinagpipilitan nyo ako kahapon, ha? Nakasabwat ako, Trillanes, sinabi ko na hindi ako kasabwat. Ontiveros, pinipilit nyo na Tulfo Brothers si Saole. Sabi ko, ano naman kinalaman ko dan? Empleyado lang ako. Madam, hindi yan, yung landline natin, oo. Para matawagan tayo ni Senador Trillanes at saka ni Chairwoman, Risa Ontiveros. Ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Ulul! Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yung buang ka. Ito, number natin, Trillanes, Ontiveros. Bibigyan ko rin kayo ng pagkakataong magsalita. Since kahapon, nasa teritoryo nyo ako, halos gusto nyo akong lapain, kaming tatlo. Ngayon, pagbibigyan ko kayo. Kung talagang matapang ka, Trillanes, sumagot ka dito sa programa ko, ha? Ito yung landline ko. 410-672. Hindi yan, yung sa radyo. Pasensya na po. Kasi may dito pala sa, may mga... Si Gordon, high blood na rin sa staff niya. Mali-mali din. Yan. Paano natin makakausap ko si Trillanes kung... Anyway, Trillanes, Ontiveros, ito yung landline namin dito. 924-2620. 924-2620. Sagutin nyo, Kulukoy. Alright? Ito lang, simple lang tanong. Kasi kahapon, Trillanes, pinipilit mo... Nakasabwat ako dyan, plunder, yung style mo bulok eh. Narinig ko na yan, panahon pa yung kay Pangulong Duterte na sabi mo maraming mga tseke, plunder ang kakaso sa Pangulong ito. Pagdating do sa anak niya, plunder din, puro plunder lang, bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo eh. Pasakan ko ng tae yan eh. Puro ka na lang plunder na alam. Na hindi mo naintindihan ko anong plunder. Oy, gago! Ang plunder, pag binulsa mo yung pera, nilagay mo sa bulsa mo, is plunder, ugok. Paano magiging plunder? May kontrata, may papeles dito, no pinirmahan, nung papeles, no proposal, memorandum of agreement,
cheque, kompletos recados kung saan pumunta yung pera, ugok. Paano mo sasabihin plunder, bobo? Kompleto. May proposal ang PTV4, inaprubahan ni DOT, may memorandum of agreement, may cheque, meron kung anong oras lumabas ang commercial, etc. Paano magiging plunder? Walang pinuntahan na bulsa yung salapi. Ang plunder, pag wala kang papeles, hindi mo matrace. Kagaya ng mga PDAP na yan, mga DAP na yan, nila Pinoy. Bobo ka rin pala yan, sayang, pagka senador mo. Nevertheless, ito, tawagan mo itong linya namin para makasagot ka. Ako naman magtatanong sa'yo. Nagtatanong-tanong ka kahapon. Sasabihin mo, tinanong mo ako kahapon kung magkano sinisweldo ko. Sinasabi ko, 150, isang buwan dyan sa Kilos Pronto bilang anchor. Yan naman talaga mga sweldo ng mga anchor, mga newscaster. Sinabi ko, kapag mukat-mukat mo kanina, abay sinabi niya, inamin ni Erwin Tulfo na nakinabang siya 150,000 a month. Kung hindi ka ba naman gago, bobo, pulpul, fake news. Hindi, narinig ni Gordon, ni Senador Gordon, tinanong mo ako at maraming nakarinig at ang sambayanan, sinabi ng tinanong mo ako magkano sweldo ko. Hindi mo ako tinanong kung magkano ang pakinabang mo dyan. Hindi ka ba naman saksakan ka ng bobo, talagang hinayupa ka. Anyway, tawagan mo na lang kami. 924-2620. Kung busy yun, 929-0437. Kung busy pa rin, 0929-0441. Yan ang mga pwede mong tawagan. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Since kahapon tinanong mo, ako namang tatanong. Ano na ang nangyari doon sa kaso mo noong 2015 na 1,630,000 ang ibinabayad mo sa mga consultant mo? Na 63 consultant, 63 na consultant. Kabilang na riyan yung kapatid mo. Hindi mo pa na ipapaliwanag kung bakit kumuha ka ng ganyang karami na consultant, 63. Ano ka, Pangulo ng Republika? Hoy, Pangulo lang ng Republika ang pwede mag-consultant na ganun kadami? At saka yung kapatid mo, kinuha mong consultant. Ano yun? Consultant na pag-alaga ng manok o baboy? Hinayupak ka. Tapos sasabihin mo, pinasweldohan mo yung consultant mo ng 1,630,000 a month? Diyos ko po, Ngayon, sabihin mo sa akin, anong paliwanag mo doon? Dahil hininga mo kami ng paliwanag, bukas yung linya ng aming telepono, magpaliwanag ka rin. Sige nga, anong nangyari? Bakit? Talaga may consultant ba? As a matter of fact, hindi mo pa nga nasasagot yata o yung ombudsman O hindi ka kinasuhan ni Carpio Morales dahil isang kwadra lang kayo, mga hinayupak kayo. Wala ka pang sinasagot, nagsagot-sagot ka lang sa mga kaalyado mong TV at saka dyaryo, doon mo sinagot yung 1,630 million. Pero ang taong bayan, hindi ka pa sumagot sa amin kung bakit kumuha ka ng 63 na consultant. Napakadami. O sabihin mo, kasi allowed naman kami sa Senado gumasta ng 1 million plus. Ibig sabihin, kailangan mo bang ubusin yung pera na ibibigay sa'yo? Alam mo na naghihikahos ang taong bayan, Alam mo na pinagkakandakubaan nila Miko, nila Maiko, nila Tomas Anacta, nila Mariscotes. Yan pinansweldo mo na sa consultant mo kuno. Hoy, pera ng buwis ng taong bayan yan, ugok. Tapos wawaldasin mo dyan sa consultant mo. Anak ng baka. O kaya nga sasabihin mo consultant, 63, 1,630,000 monthly ang sweldo bayan. Yan daw po ang pinapasweldo niya sa mga consultant niya na 63. Napakadami mo palang consultant, bakit parang tanga ka pa rin at bobo? Tanga!